financial faithfulness. No, it's a way of learning the guidelines of how to handle or manage the finances that we have or God was or is entrusted to us. No, kasi we believe in the Bible that we as Christians, we are only a steward. No, we are just a steward of God, of the materials or yung buhay natin, and most especially, no, the finances or resources na meron po tayo, especially tayo na mga OFWs or may mga trabaho or wala mang trabaho pero meron pa rin no, na may tinatanggap. So lahat po na ito is only given by God or entrusted by God to us. Kaya po dapat as Christians, as human, no, we need to understand and we need to know how to manage our resources properly, and most especially, no, God glorifying management. So yan po actually ang lesson po natin. Yan po ang guidelines or ang gustong i-impart ng author kung sino mang author nito, is one of a church or churches in the Philippines. So ang last time we end up in the discussion in avoid high risk investment or get rich quick schemes. Mag-ingat po tayo sa mga investments or get rich quick or ano tawag ng term? Easy money. No, that's another word, easy money. So when we say easy money, parang ang bilis ka lang magkapera sa bagay na yan. So ingat po tayo dyan, especially to the mga proposals, mga invitations, mga encouragement, to invest. Delikado po minsan. Mag-ingat po tayo, especially in our time. Marami po diyang mga offers, na get rich quick or easy money, or sabihin nila, you can have financial freedom para magsaya ka sa buhay mo. Para hindi ka maghirap sa finances mo. Yan ang mga promises na delikado. Especially yung mga offer, na magkaka-earn ka ng isang buwan. Lately, may nakikita ko sa social media, minsan mga kakilala ko na nagpo-post sa social media, yung mga investment in the, tawag nito, yung mga mag-invest ka o pyramiding, pastor. Isa na yung pyramiding. Meron pa ibang mga ginagamit o ginagawa. Yung alam mo, hindi ko lang mention, baka na tayo. Yung yung meron ako doon nabasa, yung nag-o-offer na parang franchise. Di ba? Okay naman yon ang franchise, wala namang problema. Kasi business naman yon. But, here's the problem. The offer says, you can earn 100,000 a month. That's the caption of their promotion. What do you think? Is it possible? Possible kasi kung yung product na magaling ka doon, marami kang tauhan, dami mong produkto. Yes, possible. Yes, tama yun. Magaling ka. But, bago mo yan ma-reach, you need to invite more, you need to work more, yan ang mga, yun ang mangyari yan, but you need to do many things. But the caption itself, it's a deceiving and promoting greediness. And that's the problem. Kaya po tingnan po natin kung marami pong mga promotions, na mga
mga either product, no, or something, mga good product, no, that their promotion and their invitation and their encouragement promoting something not acceptable before God, especially greediness. Alam mo, yun po ang katotohanan dyan sa mga, sorry to say this, to those who are involved with what we call it MLM. No? Marami po nag-vlog, nag-expose how it works, no? How they manage it, what is really happening inside the core or the group. Ano talaga nangyayari? Marami pong nag-expose yan, and there are evidences na mga pangyayari at mga paper trail. So, yun lang. Ang lumalabas lang kaso sa mga promotion is yung mga positive, but they don't really tell the majority negative of or impact of that thing or that kind of earnings. So yan po ang medyo deceiving. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganyang mga promotions. While I'm pondering this kind of bagay, may nag-pop up in my mind, especially what we call it business. Wala namang masama na may business, kasi business is business, right? But if that business is not glorifying God, it's not good business. Do you agree with me? Pag yung business na yan, hindi nakaka-glorify sa Diyos, it's not a good business. In what way, in what sense that we can say that? Pwede kang sabihin na business mo, that business is okay, is good, there's no wrong about it. But if that business destroy the body, take note of this. Kung yung business na yan, sinisira pala ang katawan ng mga tao, mo at saka yung tao, is it a good business? No. Ha? Of course not. It cannot glorify God. Kasi yun ang problema. Marami pong mga business in the world that destroys the people. And that is, I believe, not God. It's not a good business and God glorifying business. For example, what is that? Nagbibigay pa tayo ng example? Ha? Na? Nagbibigay pa tayo ng example? I think you know that, di ba? Kaya alam niyo po, questionable sa mga, no, it's my personal conviction, questionable to those Christians who do business, and their business is promoting sins to other people. And that's questionable. Kaya po hindi po yan nakaka-glorify sa Panginoon. And another thing, no matter how good that business in your pocket or in yourself, kasi nag-earn ka eh. Yun minsan ang problema eh. Basta maka-earn lang ako, bahala na kayo dyan. No? That is the problem. Because if you focus only on your earnings, your finances, your income, but people suffering, many people suffers, you are accountable. And that's not good business. That's monkey business eh. No, that means hindi siya nakaka-glorify sa Panginoon. Tama? Kaya ang business na makaka-glorify sa Panginoon, alam niyo kung ano? Nabibless ang tao, nabibless ka rin. Tama? Kaya po, balik tayo dun sa example ko. Why I'm telling this? I'm saying this because, as I've said kanina, whether people will admit it or not, especially in the core or in the family of MLM, we can call it MLM, multi-level marketing. Yes, there are people who earns a lot, earns great, but some only, few. And majority underneath
suffers. Yes, totoo. No, grabe wala man, di ba? Yung promotion and promises of financial freedom, ang nag-enjoy lang dun sa taas. But majority, 90% down, suffers. And the question is, is it glorifying God? Nakaka-glorify sa Diyos yun? The answer is no. Because many suffering, or many suffers. Isa din sa mga naisip ko ganito, isa din sa mga nag-pop up sa mind ko. For example, kaya masasabi mo ang business mo is God glorifying because people are satisfied. People are blessed. For example lang, in a simple way, ikaw ay cook. Di ba? Pag cook ka, yan ang business mo, you need to cook at your best. Right? And you need to cook that the customer will be satisfied. Right? Hindi tayo manggaya. Di ba? Yung problema eh. No? Para lang maka-income, bahala na kayo dyan. You are deceiving people for you to earn more. And that's why it cannot glorify God. It is, tawag nito, it satisfies only your pocket, but not others. Kaya alam nyo, ang good and God-glorifying business, no, nasasatisfy ang lahat. Ikaw at ang customer. Yun po, I believe, ang nakaka-glorify sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Basta parang hindi tama. Yes, kasi ano yun eh. Yan po ang I believe yun ang proper. No? Hindi ka lang nag-business for the sake of your own self, but you also do business not for the sake of others. Service, katulad yan, may business ka o nag-serve ka o di ba? You serve to satisfy who, like your customer or whatever. That is God-glorifying business. Do you agree to that? Di ba? Ganon din yun sa principle ng Bible, di ba? Serve your master as to the Lord. That's the basic principle. And bakit tayo napunta doon? No, sa high risk. Mag-ingat po tayo because we're talking about money. Be careful where to invest. Know what to invest. And our motive must be glorifies God, not our personal glory or whatever in earnings. Wala namang masama mag-earn, but as long as it glorifies God and it's a proper way. Okay, be careful of that kind of earnings. Kaya alam niyo po, binibless din ni Lord ang mga Christians who do business for His glory. Pastor, lahat ng businesses kasi may mga hidden talaga dyan. Wala talagang honest na... Kasi lahat ng mga businesses, kahit sabihin mo, yung example mo yung cook. Kasi yung asawa ko naging cook dati sa Ilonggo Grill, at saka sa Jerry's Grill. Assistant cook siya dun eh. So makita mo talaga na meron silang mga ingredients na to satisfy customer na according to yung sinabi mo na pero hindi maganda can sa katawan. satisfy the customer pero hindi maganda sa kalusugan. Kasi may mga hidden tulad ng hindi ko maintindihan yung mga ginagamit niya, may mga something. Tapos may dala pa nga siya na box na parang cubes sa bahay. Pag ginamit mo, masatisfy ka talaga kasi yung malasa yung beef plate. Parang parang chicken cubes na mga ganun. Pero iba, meron ang mga bawat restaurant. May mga secret ingredients, di ba? Secret ingredients. So, ang iba, siyempre ganun, para masarap, damihan ng bitsin. Sa bitsin, something so, mga pag business pastor, hindi But, mo masabing kahit na Christian I think it's not totally and siguro na poison. Poison ba yun? Hindi naman siya poison kasi hindi naman agad-agad pero hindi siya
Siyempre, kaya nga sinasabi na pag kumain ka sa labas, unhealthy. Kasi pag mga restaurant talaga outside, may mga hidden may mga secret something. talaga. What I mean, Pastor Jeff, ano masay mo? Ano masay mo sa sinasabi natin? For example naman, Pastor, yung mga McDonald's yan. Okay, may promo tayo, ganito lang, mura. So, makita mo yung picture, ang gaganda. Okay, pagdating mo doon, kakatragot, di ba? Na-experience nyo yun. Yan ako, ano yan, marketing strategy. No, marketing strategy yan. In fact, kahit commercial, di ba? Kaya ang pag sinabi mong commercial, no, not all in the commercial as 100%. May half truth lang yan. Mostly of the commercial. Promotion right? Promotion. So kaya, ang problema ganito. Kasi yan ang mga nangyayari sa promotion, di ba? So yung sinasabi nila, mostly, hindi talaga ito 100%. May cut yan, may daya yan, yes. That's the business cycle. Tama? Kaya sa Christian, medyo questionable. Sa not Christian, okay lang. Bahala sila kung anong gawin nila. Pero pag ikaw ay Christian, conscience yun. Pero hindi ang namin ko doon, Pastor, ang pinaka-point ko doon, pag sinabi mong business, let's say sa 10%, out of 10%, 1% is honest sa business nila, sa negosyo nila. Some of them are really dishonest pagdating sa business. Kasi business gaining money yun So, tulad ko, nag-wholesaler ako dati ng itlog. Doon ako naging honest na kasi pag wholesaler ka, kailangan fresh from the farm talaga. So, doon ko na-realize nung nagtinda ako na malaman mo yung bagong-bagong itlog kasi pinkish. Pinkish ang kulay. Pag nakita mo may mga dot-dot na yan, it means naka 3 weeks na siya, ganyan. So, doon ako naging honest na siyempre tubo naman namin centavos lang. Pero dahil nga wholesaler ka, malaki ang income mo kahit na tag 10 cents bawat tray lang ang kuha mo doon. Dahil wholesaler nga, akong baga bultuhan. So, doon ko sinasabi sa, halimbawa, ikaw yung nagpo-provide sa mga bakery, sa mga restaurant. Okay lang yung restaurant kasi consume agad. Pero sa mga bakery, consume din agad. Pero sa mga retailer, siyempre may stock pa yun. Doon kami naging honest na ito, kailangan to ibenta nyo na kaagad. Kasi ito, naka 2 weeks na. Ito, pwede mong wag muna, ipa-late. Kasi ito mga fresh pa. So, kaya doon ko na-realize na ang business is, hindi mo masabing everybody perfect. is honest. Perfect. 1% only out of 10 ang honest pagdating sa business. Sa business, 1%. As a whole. Kaya, as a whole. Generally, okay. Kaya nga, ang advice ganito, in regards sa pagkain kanina, may mga secret ingredients. So, there's no wrong. Kung may mga secret ingredients. I think ang kwan na lang natin yan, pag-focusan natin, Pastor, kung i-apply natin kung tayo magbe-business. Pero kung tayo dun is na, hindi naman natin control kung pumunta na tayo sa business world tapos tagaluto ko lang, hindi mo naman makukontrol. Kasi under ka naman sa authority. So, wala kang problema. Hindi ka liable doon. So, ang kwan mo na lang is, kagaya nun, sabi ni Jesus Christ, we submit to our master kung saan ka man nilagay. Pero kung tayo na yung magbe-business. Yan nga, personal. So, yun ang ano doon. Kaya, yun ang tama yung maganda ang point ni Pastor Jeff, which is that is what we are talking about here. Ourself. No, kaya sabi ko, pag cook ka, siyempre, kung cook ka, you need to cook at your best. Di ba? Luto ka rin hindi, dapat sarapan ko to para mas masatisfy ang mga membro. Mas masatisfy ang mga bumibili. Di ba? Kaya nag-business ka nga para lang masatisfy sila. Hindi lang para lang to, bibigyan mo ng konti-konti lang sahog para, no? Of course, depende yan sa management mo nga, stewardship Example, yung presyo mo, ganyan, siyempre, alangan mag-business ka, tapos wala kang tubo, di ba pwede? Di ba? Kailangan mo rin mag-control dyan So, yun ang kaya depende sa situation, but ang pinaka-bottom line is, no, you do it for God's glory and to glorify God, you need to do or to aim that your customer, if you are a cook or something, ano man klaseng ministry na, business na you are engaging with a customer or people na masatisfy. Na sila mismo, kahit sabihin mo, service o pagkain. No? Kahit sabihin natin, mahal pagkain mo, pero satisfying naman.
Ganun pa rin yun eh. Quality. Quality. So that's the balance and the arguments. Kaya balik tayo sa saan ba tayo? Tapos na tayo dyan sa guidelines of paano natin, anong mga iingatan, i-careful tayo. No, especially alam niyo po sa atin mga OFW, ingat po tayo especially sa mga promotion sa social media. No, mag-ingat po tayo diyan ng mga investment. Sabi natin legit 'yan, may permit 'yan. But still, we don't have assurance, and the question there, ano ba ang purpose talaga why you engage with that? That's the self-examination eh. Ano ba talaga ang purpose natin dito? Bakit tayo mag-engage diyan? Kasi alam niyo po ang mga promotion mostly in the internet of investment, usually yan they promote greediness. Kahit yung mga real estate na yan, delikado nga yan eh. Diba? Mga sanla pa nga minsan, mga sanla titulo, sanla benta ganito, kuya peke pala, benta na rin sa iba. Kaya be careful, mag-ingat po tayo sa mga ganyan. Wag tayong maging parang, ang minsan kasi ang problema, minsan nangangailangan tayo, kapit sa patalim, medyo nakakalungkot minsan. Dahil nangangailangan. Okay, so, and a few minutes more, guidelines regarding spending. Ito naman siguro medyo, guidelines regarding spending. Sino ba sa atin dito laging bumibili? Ha? Wala naman siguro sa atin dito. Ano tawag ng term sa Tagalog? Waldas? Sibili. Ha? Wala naman siguro sa ating waldas dito? Ha? Mga waldas, Ang mga waldas lang usually nasa Pilipinas, hindi, joke lang. yung mga... Ay, sorry! Sorry! Hindi naman lahat. Usually, pag sinabi na sa Pilipinas, grabe lahat kami dito, hindi. Usually, and mga commonly, ang mga waldas, minsan mga anak ng OFW sa Pilipinas. Kasi ang alam nila, si mami, si tatay, si nanay, ang dami kita doon. Spend their, click there, click here. Mga tawag nito, save to cart, mga ganyan. So, that's the problem. Kaya ito, binibigyan din tayo ng guidelines of the Bible, in regard to spending, how to spend, how to use your money. So, number 1 principle here, contentment. Kailangan marunong matuto tayong maging kontento, sa ating buhay. Sa mga meron tayo. Sabi dito, we need to learn to be content, spiritually independent on the details of life for our happiness and security. Independent, hindi ka attached sa mga bagay dito sa mundo na to. Independent. Hindi ka dependent doon na kapag may trending, o sasabay ka kapag yung dependent, hindi ka naka-attach mo siya. Sa kung anong happiness, kung anong security. Your happiness is not yung one kasi yung one basta kagaya niyan about sa mga investment, mostly kasi yan insurance yung kahit ka na magdepende ka sa insurance company na yan, to the extent bibigay mo yung pera mo, tapos kapag bumagsak na yun, wala na. So, dapat maging independent tayo pa rin. Hindi tayo totally mag-depend kung ano yung pinag-investan natin, kung ano yung mga bagay yung i-offer sa atin. Hindi tayo parang na masyadong na-invite agad. Parang nagre-rely ka na sa mga bagay na yan. Hindi ka magiging independent sa may bagong iPhone na lang, yung parang, ay gusto ko, eto kasi yung trend, ito meron kukunin mo. Dapat independent ka, hindi ka na papasabay. Kaya yung sabi niya dito, spiritually independent. Sa mga details of life for our happiness, kasi di ba maraming promotion nga, happiness, security, yun ang sinasabi Pastor Jeff. So, dapat, detach tayo. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa trend. Sa trend ng mundo.
O, lalabo ka rin dyan. Bala mo na mahal-mahal, bibili ka din. Sabi nga nila, demonyo daw yun. Galing daw ang origin ng, ano ba yun? Lalabo, tama ba yun? Yung sumikat na mga stuffed toys in the Philippines, even siguro in the other place din. No? And they some search it came from tawag nito movie about Daredevil or something like that. It's promote about Satan. That's why it trends, it become famous and expensive. No? Kasi nag-enjoy ang mga tao dyan. So, you are content kung ano ang mga inalaw ng Panginoon sa atin. No? Hindi ka yung sobra ka maghangad. Sa sobra mong kahangadan, ano ba yung tawag na? Sobra mong hangad, naging hangag, hindi tayo, Ilonggo pala yun. Ilonggo pala. Naging bangag. Bangag. Naging bangag ka na sana. So, ano pala ng ganyan yung ano eh. Ang ibang, excuse me, with what we have. So, be content of what we have. Kung anong meron tayo na inalaw, binigay ng Diyos, maging kontento tayo dyan. By the way, the word contentment in the Bible, specifically, it is referred to the material or physical needs natin. Ang contentment, it is not, I believe, applied to the spiritual need. What do we mean by that? Hindi tayo maging kontento sa spiritual aspects o level natin. Tama ba? Spiritually, content na ako. Hanggang dito na lang ako. Hindi na ako lalago. Hindi contentment yun. Mediocre yun. Mediocrity or stagnant. Hindi ganon. Ang contentment dito sa Bible na sinasabi sa Philippians chapter 4, if you have your Bibles with you, Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengthens me. So, ang last verse po dyan is very common verse. Na ano po natin? Ang last verse dyan, verse 13, very common yan sa mga Christians. I can do all things. Ano sabi ni Paul? Through Christ. Through Christ which strengtheneth me. So, ang word na yan, ay verse na yan, minsan nagagamit yan sa lahat ng, mostly areas of Christian life. Sabi, kiniklaim yan. But primarily, basically, it was used by Paul in relation to contentment. Contentment of what God allows, gives, or allow to him. Kaya sabi niya, kontento siya kung full, abound, or na-experience siya yung abound na life, abundant, marami, and na-experience siya rin yung abase, ibig sabihin parang nasa lower, pinakamababa na mga sitwasyon sa buhay na walang-wala. That is what Paul mean. And kaya sabi niya, kontento ako sa lahat, I can do all things, magawa ko lahat, kung ano man ang sitwasyon ko. That's contentment. Tama po ba? Kung ano ang mga nandyan, inallow ni Lord, binigay ni Lord, kung ano mang mga bagay na yan, o anong kulang, be content. Content in the sense na hindi ka na humahangad ng tawag nito, sobra sa binigay ng Diyos. Lord, ito lang ba? Kulang na to. Isang ganun tayo, no? But you know what? Every detail of our life, it is God-given circumstance. Will you agree to that? Every circumstance, sabi ng Bible, give thanks in all circumstances, or in every circumstance, give thanks.
Pag sinabi mong circumstance, it happened. No? Andyan na yan. Yun ang circumstance. But it doesn't mean na maging kontento ka na lang, sige, kontento na ako, hindi na ako gagawa, wala na, upo na lang ako. Hindi naman kontento yan. Ano yan? Laziness na po yun. No, ang point ni Paul, kung ano ang binigay ni Lord, inallow ni Lord na circumstance sa buhay mo, nagkukulang ka man ngayon, o nagsusobra ka man ngayon, no, magkontento ka dyan. Binigay ni Lord yan. Kung nagkulang ka man, kung may kulang man, baka kulang ka. That's why nagkulang. Minsan ganun naman yung argument doon eh. No, but what matters most here is you are content. Actually, ang pinaka-point ni Paul dito sa contentment, no, the opposite principle of opposite truth of contentment is what? Ano ang kabaliktaran ng contentment? Discontent. Of course, discontent. But on the other side, on the other word, ano kabaliktaran ng contentment? Unsatisfied. Satisfied. Ha? Maging complainer ka or murmuring ka. Murmurer, yung may word na ganyan. Anong kabaliktaran ng contentment? Yung pinakamalapit at magandang word. Pag yung tao hindi content, ano siya? Greedy. Di ba? Greedy. Ano pang another term? Covetous. Ano pa? Kasi pag hindi kontento ang isang tao sa bagay na meron siya, greedy na yan. Hindi ako kontento sa sahod ko. Kailangan ko pa mag-part-time. Hindi, joke lang. May mga time kailangan mo mag-part-time. Pero not all the time. No? Ang problema lang kasi minsan sa atin is management. And, for example, kulang ako. Ayan nga term is another word. Let's go to the what I'm saying a while ago is yung investment. Be careful on that. Yung iba, ito yung trend ng iba dati, yung mga sa yung online ano ba yun? Trading na yan. Na-promote yan ah. Di ba? Yung online trading, Pastor Jeff, familiar ka niya? Yung trading ng mga bitcoins, no, mga anong klaseng coins, no, mga nagbebenta sila sa online, mga marketing, ano tawag nun? Stocks. Stocks trading or something, stocks. Yung mag-invest ka sa stocks na sa market. Kung ganun, tataasan na, bababa. Yung iba nag-earn dyan. Yes, true. Kung napag-aralan. Nag-earn dyan ang iba. Pero karamihan dyan, wala din. Parang gambling na po yun. Nagbigay sila ng pera, bumili sila ng stocks, dami nagbili, tapos gaganyan-ganyan yung dollar aakyat. Yan ang sinasabi nila na, ano tawag nun sa term kanina, sinabi ko, nakalimutan ko na. Stocks market. No, bili-bili ka ng Sa stocks. stock market kasi, Pastor, magandang bumili. Yung pang long term. Hindi yung bili na parang iti-trade mo na, isusugal mo na. Yung bibili ka, papaabutin mo siya ng taon-taon. Kagaya yung biglang yumaman doon. Binili naman niya yun before pa nag-boom yung 10 years, 15 years before yung talagang nag-boom yung Bitcoin. Pero, so kung nahatak ka lang ngayon dahil nag-boom na siya, wala. Na. Kasi ngayon na yung peak niya eh. And take note of this. This kind of way of earning, I don't believe it is God glorifying. Dalawang klase. Tama, Pastor. May dalawang klaseng Bitcoin meron kasi yung tinatawag din, Pastor, kagaya dun sa co-op. Yung co-op kasi is meron yung tinatawag na shareholders. Shareholders. So, magbibigay ka ng pera para ipapagamit mo yung co-op para gamitin nila yun para sa mapaikot ng coin. Kaya sa sinasabi namin, mostly sa member, hindi pwedeng kunin agad yung pera kasi papaikutin pa. Kaya kung nag-invest ka, especially kung sa context or sa mga bangko,
dapat you are willing na ipagamit muna yung pera, paikutin nila, pakitain, before mo kunin. So, yung iba naman kasi, yung sa stocks din na trending ngayon, online, is hindi ganun yung concept. Yung magbibigay ka lang, instant, hindi. Ang mangyayari doon, parang kukunin na yung pera mo, isusugal nila, titignan kung tataas bababa, tapos nataon doon sa mababa, after ilang minutes lang or ilang hour, magdidikta na yung presyo, biglang laba ka, wala na yung pera mo. Kaya sugal yun. Pero kung yung long term, mag-e-invest ka, para magamit, para makuha, lalo na sa bangko, or kagaya ko dati, nagtrabaho ko sa board of directors ako, ipagamit nyo muna yung pera nyo. Parang time deposit din siya. Kaya time deposit din, para magamit muna namin, para kapag pumunta na sa'yo, may hati ka sa kinita namin. Na pera. Dividendo tawag doon. Dividends. Dividends. So, ano yan, mga actual and literal, no, na makikita mo, mako-communicate mo. I'm saying is, yeah, tama yung pasulit, acceptable, okay yan. Ang sinasabi natin dito na hindi ma-okay yung online. Yung instant. Yung instant online. Kahit yung Bitcoin, tagal-tagal na ng Bitcoin na yan, daming na loko doon. Yung nag-boom ang Bitcoin, according to many, nag-expose, nagbili hanggang umabot sa $10,000 one Bitcoin. And then nung nagpunta na sa peak, boom, biglang nag-shutdown. Lahat ng investment nila, kasi baka nangyayari din kasi, meron tayong tinatawag na, ano yun, demand and, ano yung isa na term? Supply and demand. Kung yung demand, mataas, supply is more, the demand is mura kung siya. konti pa yung nakakaalam, syempre mataas siya. So kung pumunta na lahat doon, madami nang bumila, madami na yung the law of supply and demand. Yung term nun, the law of supply and ganun demand. yung nangyari. Kagaya na, hindi pa sikat yung Bitcoin, syempre mahal na mahal pa siya. And nung bumili na lahat, dahil kwan na siya, parang karaniwan na lang siya, ganun kasi yung isang bagay mahal yung isang bagay na hindi pa siya yung parang iilan yung tawag, parang yung gold, iilan yung nakakawa, kaya mahal. Pero kung lahat tayo may gold dito, magiging basura lang yung gold. May mura. Kasi parang yung sinabi mo kanina, parang baliktad yung... baliktad yung sinabi mo. Pag yung, nung unang paglabas, mura pa. Kasi, konti pa lang ang nandyan. Parang konti pa lang yung, parang member something na ano. So, yung, parang naging, yung supply niya, konti na lang, kaya nagmahal. Kasi dumadami na nag-join eh. So, dumadami na gustong makakuha. Kaya tumaas hanggang umabot ng $10, $10,000 ang isang Bitcoin. Sa online trading po yun nai-encash naman po yun. No, bibili ka online tapos i-encash mo yun at trade yun ang nangyayari nun. And then lahat sa bagay, applicable yun. Kagaya nun, kung may bibili ka na parang ngayon is, tawag dito, mura-mura pa lang. Kagaya nun, kung bibili ka ng gold, mura pa lang ngayon, tapos mag-aari yung demand, so pwede mo siyang ibenta ng mas mahal. Pero kaya maging watchful tayo din sa mga pinagbibili natin or anything. So, teka, wala na tayo. So, hindi naman kayo makarelease sa Bitcoin na yun, hayaan na yan. Pero yung advice, ang advice ka talaga. Ganito na lang, magandang principle. Kung hindi nyo naintindihan yung isang bagay, huwag nyo papasukin. Papasukin mo lang yung isang bagay na pag-aralan mo, alam mo yung paano gumagalaw, alam mo yung sitwasyon, alam mo yung dapat na pagplano na lahat ng gagawin. Hindi yung dahil kumita na sila, dahil ganito daw yung kaganda na na-attract ka na sa ginagawa nila, di mo sumali ka na. Sumali ka na din. You need to see the other side of the coin. No, kailangan tingnan natin yung other side. Huwag tayo agad sumugod. Kaya ang ano diyan is you need to learn to be content. Of course, you need to pray for it. Ano man mga bagay na yan. Ang pinaka-bottom line lang dito na gustong ipaabot ng Diyos sa atin through the guidelines and the word na especially sinabi ni Paul is kailangan maging kontento tayo sa binigay ni Lord, inalaw ni Lord, at huwag tayo maging, ang word dyan, materialism. Nakita nyo, dyan sa no servitude to materialism. When we are content with what we have, we are free from the servitude to materialism.
Kaya alam niyo po, makakaiwas tayo sa pagiging gahaman, no, materialistic na tao, no, maging mukhang pera, no, parang giring na yung ano mo, mata mo parang dollar sign na. Ay, gusto ko lang po i-share yung reflection ko sa we are content with what we have and free from servitude to materialism. Parang tinagalog ko siya, parang ganito yung paparating nun. Material na bagay ang dapat magsilbi sa atin. Sila dapat mag-serve sa atin yung pera, yung dapat para si kakabuti natin. Hindi yung tayo yung parang magsilbi sa material na bagay. Yung tayo naghabol sa kanila, tayo na yung parang alipin na ng material things. Yun yung gusto ko taabol. Kasi pag yung sinabi mong alipin ka na ng material things, bahala na anong gawin natin na hindi maganda, basta maangkin lang natin yan. Yun ang application nun or effect no, sa Kasi atin. sabi niya from servitude to materialism. So this means freedom to follow the Lord, freedom to pursue His values and objectives. So and we will end this sentence. Tingnan natin yung paragraph nito. How does one acquire contentment? That's the question. The answer is contentment is the product of possessing heavenly treasure and casting the whole of one's care on the sovereign God as our loving Heavenly Father. So, para ma-acquire natin yung contentment, focus tayo doon sa heavenly treasure. No, yung focus natin, ang glorify natin ang Diyos. No, mag-invest tayo para sa Diyos, hindi lang para sa sarili natin o whatever, no, desire or greediness that we have in life. Ang problema ganito, kaso pastor, lagi akong kulang. Kaya minsan kailangan natin ng ganito, ganyan. Yes, sometimes it's true na kailangan natin mag-work, but not to the extent that we compromise, we exchange God to the things. Because the Bible says, if we exchange God to other things, it is called materialism, and another term, idolatry. Tama ba ba yun? No, nagiging idol na natin, naging master na natin, naging Diyos na natin ang material. O anong klaseng bagay yan na naghihinder sa atin sa harap ng Panginoon, sa pag-serve sa Panginoon, sa pag-glorify sa Panginoon, it will be our idol. No, if we compromise. Kaya po, be content of what God has given us. And of course, we need to work, no, to the things that we need or ang concerns natin. It's good, but not to the extent that we compromise God. Kasi hindi na po siya acceptable and God glorifying.